Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Lumuwas ang aking mga magulang papuntang Maynila upang maghanap ng trabaho, ngunit magmula nung umalis sila ay hindi ko na sila muling nasilayan. Dahil doon ay lumaki ako kasama sila lolo at lola. Isang magsasaka sa isang malaking sakahan si lolo sa Nueva Ecija. Kakarampot lang ang kinikita niya at madalas ay hindi ito nagkakasya sa aming tatlo nila lola. Kaya ang pagpasok sa paaralan ay tila ba parang isang luho sa akin. Hindi kaya nila lolo na pag-aralin ako. Nung medyo nagkaedad na ako, nagtrabaho ako bilang isang kasambahay sa bayan, samantalang ang mga kaedad ko ay nasa sekundarya na. Hindi man malaki ang sinasahod ko, ngunit sinuwerte naman na libre ang tinitirhan. Para sa akin, ito ay isang rangya dahil meron akong maayos na 4 na pader at bubong na pwede kong masilungan laban sa tindi ng init sa tag-init at lamig at basa sa tag-ulan. Suportado naman ako nila lolo at lola at batid kong masaya sila para sa akin. Hindi pumasok sa isip ko ang mag-aral at hindi ko kailanman isinisi iyon sa mga taong nag-alaga sa akin. Paano ko naman iisipin na mag-aral kung kumakalam na ang aking kalamnan sa gutom? Sa isang maralita na katulad ko, hindi ko prioridad ang edukasyon. Sapat na ang alam ko ang alpabeto na ako'y nakakabasa at nakakasulat. Nagtrabaho lang ako ng maigi at hindi ko na namalaya na lumipas ng mabilis ang panahon. Isang araw habang namamalengke ako sa palengke upang bumili ng gulay ay may lumapit na isang binata sa akin at sinabing nais niyang magpakilala. Mahigit akong 20 anyos para makaramdam na natitipuhan niya ako at ayon ang unang pagkakataong may nagkagusto sa akin. Sa tuwa ko ay hindi na ako nakapag-isip at agad akong pumayag. Ang tanging araw na bakante ako sa trabaho ay sa tuwing hapon ng Sabado. Ngunit ilang oras lang iyon kaya sinabi ko sa kanya na magkita kami ng parehong oras sa araw na iyon sa eksaktong lugar kung saan kami unang nagkita. Mabait naman ang lalaki at inilibre niya ako ng soft drinks at donut. Simula noon ay nagkikita na kami tuwing araw ng Sabado. Ang sumunod na natatandaan ko ay ang inosenteng katulad ko ay bigla na lamang nagdalang tao. At kagaya ng mga napapanood ko sa drama sa telebisyon, nung nalaman niyang buntis ako ay naglaho na siya na parang bula. Hindi ko akalain na yung mga eksenang napapanood ko ay mangyayari din sa akin. Nadismaya ako sa aking sarili dahil naging utu-utu ako at nagpadala sa bugso ng damdamin. Wala naman akong naipon sa ilang taon kong pagtatrabaho dahil pinaghahatian namin ito ni na lolo at lola. Ang bigat lang sa loob dahil hindi ko matanggap na naloko ako ng isang lalaki. Isa akong malaking mangmang. Wala akong nagawa kundi ang umiyak. Kailangan kong ilabas ang sakit na nadarama ko na parang ilang beses itong pinupukpok ng martilyo. At nang nalaman ng amo ko ang tungkol sa pinagbubuntis ko ay tinanggal nila ako sa trabaho. Wala na akong ibang pwedeng gawin kundi ang bumalik sa bahay ng lolo at lola ko. Imbis na galit ang iparamdam nila sa akin ay labis silang nag-aalala kung papaano ko makakayanan ang palakihin ang aking anak. Nasa dapit hapon na ng kanilang buhay sila lolo at lola at hindi na sila nakakapagtrabaho ng maayos dahil sa nanghihina nilang mga katawan. Kaya tumanggap ako ng labada at plancha para meron akong magamit sa aking pampaanak. Nung naisilang ko na ang aking magandang prinsesa ay nagpasya akong magbakasakali sa kalapit na bayan kung saan walang nakakakilala sa akin. Isang beses kada buwan kung bisitahin ko ang aking anak. Masakit para sa isang kagaya ko na iwanan ang anak ko. Kaya lang, anong magagawa ko? Kung hindi ko gagawin iyon ay baka mamatay sa gutom ang pamilya ko. Kaya, bawat sentimo na kinikita ko ay ipinapadala ko kila lolo upang magamit nila sa pagpapalaki sa aking anak. Ibinuhos ko ang aking panahon sa pagtatrabaho
at halos wala na akong tulog. Ngunit tila ba kahit anong kayod kalabaw ko ay hindi pa ito sapat. Hindi ko mapigilan na kumirot ang aking puso nang hindi ko man lang mabila ng sapatos ang aking anak noong unang araw niya sa eskwelahan. Halos lahat ng kanyang mga damit ay galing sa mga napaglumaan ng mga kapitbahay namin. Maging ang lapis na ginagamit niya ay bigay lang at napakaliit nito na halos mapudpud na nga ang kanyang mga daliri sa pagsusulat. Hindi ko maiwasan magkaroon ng sama ng loob sa sarili ko noon, pero ni minsan ay hindi ipinaramdam ng aking anak sa akin na nagrereklamo siya. Tuwing umuuwi ako ay tuwang-tuwa siyang sumasalubong sa akin. Lumaking napakabait na bata ang anak ko. Masipag mag-aral at tumutulong din siya sa mga gawaing bahay. Nung nakapagtapos na siya ng high school, ay nakagawa ako ng paraan upang bilhan siya ng isang rosas bilang regalo. Ayon ang kauna-unahang pagkakataon na gumastos ako na hindi naman talaga masyadong kailangan. Nung ibinigay ko ang rosa sa kanya, ay hindi na niya napigilan na mapaluha sa galak. Niyakap niya ako ng mahigpit at niyapos ko din siya pabalik. Sa totoo lang, masaya ako na nakapagtapos siya, pero ang luha na tumulo sa aking mga mata ay dahil sa lungkot na wala man lang akong naibigay para sa kanya na hindi man lang niya naranasan ang maginhawang buhay. Nakakalungkot man, ngunit hindi na niya nagawang magpatuloy sa kolehiyo. Dahil sa wala kaming perang pangtustos dito, nilalamon ako ng matinding konsensya dahil bukod sa mga material na bagay na hindi ko maibigay sa kanya, pati rin ang edukasyon ay hindi ko rin ito kayang ibigay sa kanya. Masakit para sa akin na kinailangan niyang pumasok bilang katulong na gaya ko. Alam kong marangal na trabaho ang pagiging kasambahay, ngunit iba ang gusto kong buhay na tahakin niya. Maliit ang perang sinasahod niya bilang kasambahay at dahil bata pa siya ay naisip niyang maghanap ng ibang trabaho na mas mataas ang sweldo. Sinabi sa akin ng aking anak na nais niyang mamasukan bilang isang domestic helper sa Hong Kong. Hindi na ako nabigla, ngunit nalungkot ako dahil mapapalayo siya sa akin. Ayon sa kanya ay susubukan niyang hanapin ang swerte niya sa ibang bansa. Hindi naman din daw kami magkasama sa iisang bubong, kaya hindi kami masyadong mahihirapan kung mapalayo kami sa isa't isa. Hindi ko halos nakayanang marinig ang sinasabi niya. Pakiramdam ko ay nabigo akong maging isang mabuting magulang. Nanliit ako nung mga oras na iyon. Nung magkaibang syudad lang ang tinitirhan namin ay nagagawa ko pang makita siya. Isang sakay lang sa jeep ay nasa tabi na niya ako. Pero paano na kung nasa Hong Kong na siya? Paano ko siya mapupuntahan sa oras na kailangan niya ako? Parang nasa magkabilang mundo na kaming dalawa. Sobrang mahal ng pamasahe papuntang Hong Kong. Katumbas na ito ng sahod ko ng isang buong taon. Pero dahil wala naman akong ibang maibibigay na tulong sa kanya, ay wala na akong sinabi kundi, "Pasensya ka na anak, pasensya ka na." Paulit-ulit akong nagmakaawa sa kanya at napahagulgol na lamang ako. Hinaplos niya ang aking likod at sinabing, "Ma, hindi mo po kailangan humingi ng tawad. Okay lang ako. Magtatrabaho po ako at mag-iipon ng pera. At masaya ako dahil makakapunta ako ng ibang bansa. Magandang oportunidad po ito para sa atin. Ma, gagawin ko ang lahat upang guminhawa ang buhay natin." Nakangiti niyang sabi sa akin. Ramdam ko na sa kabila ng mga ngiting ipinapakita niya ay may nagtatago sa kanyang isipan na pagkabahala. Siguro sa kaibuturan ng aking puso, laging sumasagi sa isip ko na hindi ko maibigay ang marangyang buhay na nararapat sa kanya. At tuluyan na siyang lumipad papuntang Hong Kong. Noong unang buwan niya sa ibang bansa ay bibihira kami mag-usap dahil masyado daw siyang abala sa trabaho. Naintindihan ko naman iyon, ngunit hindi naman maalis sa akin na malungkot at ang pangungulila ko sa aking anak. At pagkatapos noon ay palagian na kaming nagpapalita ng mensahe. Kinamusta ko siya kung nakakapaglibang ba siya doon. At ayon sa kanya ay hindi siya maaring lumabas at kung papayagan naman siya ay kailangan niyang bumalik agad. Hindi siya madalas magpadala ng litrato sa akin at magkukwento lamang siya sa mga bagay na ginagawa niya.
Hindi pa daw siya nakapasyal sa mga magaganda at sikat na lugar sa bansang iyon. Dahil sa gusto daw niyang magtipid at mag-ipon, kaya puro tanawin lang ng mga kanilang lugar kasama ang kapwa niya mga Pinay na DH. Hindi ako interesado sa lugar na pinuntahan niya. Ang mahalaga sa akin ay marinig ko ang boses niya at alam kong nasa maayos, masaya at ligtas siya. Nagpapadala din siya sa akin ng pera buwan-buwan. Inihayag ko sa kanya na dapat ay hindi na niya kailangan magpadala ng pera sa akin. Ngunit ipinilit niya na tanggapin ko ito. Mabait daw ang kanyang amo at di hamak na mas malaki daw ang kinikita niya kumpara noong nagtatrabaho siya dito sa probinsya. Alam daw niya ang hirap ng trabaho ko kaya gusto niya kahit papaano na makatulong sa akin. Makalipas ang 1 taon, ang halaga ng ipinapadala niya sa akin ay higit pa sa kinikita ko buwan-buwan sa pagtatrabaho. Kung tutuusin ay pwede na akong tumigil sa pagtatrabaho, ngunit hindi ko ginawa. Inipon ko ang lahat ng perang ipinapadala niya sa akin dahil bala kong ibigay itong muli sa kanya sa araw ng kasal niya. Ang perang ipinapadala niya sa akin ay produkto ng kanyang dugot pawis kaya ayokong gastusin ito para sa aking sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon ay nakauwi siya sa probinsya at binisita niya ako. Sobra akong nagagalak na makita siya. Ang laki ng ginanda ng aking anak. Bagay sa kanya ang kanyang suot at napakakintab ng kanyang buhok. Para siyang isang artista. Pinasalubungan niya ako ng pera at mga damit. 2 linggo lang ang kanyang bakasyon kaya sinulit namin ito ng magkasama. Pareho naming hindi gusto na umalis siyang muli, ngunit kailangan niyang gawin iyon. At nung dumaan ang 2 taon, 1 buwan din akong walang narinig na kahit ano sa kanya. Tinadtad ko siya ng napakaraming mensahe at nung sumagot na siya, ay humingi siya ng paumanhin sa akin sa pagiging abala niya. Nawala ang kaba sa aking puso dahil nalaman kong okay lang siya. Huminto na din siya sa pagpapadala ng pera sa akin at bibihira na lang din siya kung mag-text sa akin. Nag-aalala ako dahil dumalang ang kanyang pakikipagpalitan ng mensahe sa akin. Hindi na mahalaga kung may maipadala siya o wala, basta ang mahalaga sa akin ay mayroon pa rin kaming komunikasyon. Ang pera ay napapalitan pero ang anak nag-iisa lang kaya tinanong ko din siya kung kailangan niya ng pera, ngunit hindi naman daw. 3 linggo din niya akong hindi muling kinausap. Hindi din siya sumasagot sa tawag ko, kaya mas lalo akong kinakabahan. Hanggang sa isang gabi ay bigla akong nakatanggap ng mensahe at tinatanong kung ako daw ba ang nanay ng anak ko. Sumagot ako ng oo at bigla itong tumawag at nung marinig ko ang sinabi nung nasa kabilang linya, bigla akong kinilabutan at ang tibok ng puso ko ay tumigil ng ilang sandali. Naalala ko noon na nanigas ako sa pagkakatayo habang nararamdaman ang hangin na dumadaan sa aking buong katawan. Pati ang aking mga mata ay hindi kumukurap. Malubha daw ang sakit ng aking anak at nakaratay siya ngayon sa isang ospital. Tinawagan niya ako upang tanungin kung makakapunta daw ako ng Maynila. Maynila? Naisip ko na baka niloloko lamang ako nito. Na maaaring nawala ng anak ko ang kanyang cellphone dahil papaanong nasa ospital siya ng Maynila nasa Hong Kong siya nagtatrabaho. Sinabi ko sa kanya na kung totoo ang kanyang sinasabi ay ibigay sa akin ang pangalan ng ospital at ako mismo ang tatawag kung naroon nga ba ang aking anak. Sa dulo ng utak ko, iniisip kong nagsisinungaling lang ang taong nasa kabilang linya. Pero sinabi niya ang pangalan at numero ng ospital. Tinitigan ko ang numero at nag-intay ng ilang minuto bago tuluyan i-dial ang numero ng ospital. Dahil nung mga sandaling iyon, nakakaramdam na ako ng matinding kaba. Nung nakatawag na ako, kinumpirma ng ospital na nandoon ang anak ko. Kaya hindi na ako nag-atubili pa at lumuwas agad ng Maynila. Ito din ang unang pagkakataong nakatungtong ako sa syudad. Habang ako ay nasa bus, labis-labis ang aking pananalangin na sana nga ay hindi siya o baka kapangalan niya lang.
Hindi ko kasi alam kung paano haharapin ang realidad. Nung makita ko ang aking anak, ang sabi nila ay hindi pa din siya nagkakamalay. Sobrang laki ng pinayat ng aking anak at napakadaming tubo na nakalagay sa kanyang braso at ilong. Ayon sa doktor ay binigyan nila ito ng gamot dahil sobra daw itong nasasaktan. Meron daw sakit na cancer ang aking anak. Cervical cancer kung tawagin. Madaming tanong ang tumatakbo sa aking isipan. Bakit siya nasa Maynila at hindi sa Hong Kong? Bakit hindi niya sinabi sa akin na may sakit siya? Anong nangyayari? May lumapit na lalaki sa akin at nagpakilalang nobyo niya. Siya din ang nagmensahe at tumawag sa akin upang ipaalam ang kalagayan ng anak ko. At sinimulan niyang ipaliwanag ang lahat. Hindi kailanman daw nagpunta ng Hong Kong ang aking anak. Nakakuha daw ito ng trabaho bilang isang serbedora sa isang bar sa Maynila. Hindi daw naging sapat ang sinasahod niya kaya wala na siyang nagawa kundi ang mag-apply bilang isang hostess. Tumatabi siya sa mesa ng mga customer nila at nagiinuman. Malaki daw ang tips na nakukuha niya at mas naengganyo siya na sumama sa mga kliyente maging sa labas ng bar. Dahil dito ay mas nakakalap siya ng mas maraming pera, ngunit hindi niya inaasahan na ang kapalit pala nito ay unti-unti na itong sumisira sa kalusugan niya. Ang alak at ang pakikipagsiping sa iba't ibang lalaki ay nagresulta ng paghina ng kanyang katawan at kalaunan ay natuklasan niya na may sakit siyang cancer. Ayon sa lalaki, nakilala daw niya ang aking anak mga 6 na buwan na ang nakakalipas. Isa daw siya sa mga customer nila sa bar at hindi niya inaasahan na mahulog ang loob niya dito. Gusto daw niyang tuluyan ng makaalis sa bar ang anak ko kaya't kinailangan niyang magbayad ng pera upang bilhin niya ang aking anak sa may-ari ng bar. Nais pa din daw ng aking anak na magpadala ng pera sa akin, ngunit dahil hindi na nga daw naging maganda ang kalusugan niya, ay sinabihan niya na magpadala na lamang gamit ang perang naipon niya. Ang nobyo na daw niya ang bahala sa iba pang gastusin. Lumalala na ang karamdaman niya at nalaman na nga nilang may cancer ito. Naubos ang lahat ng kanyang ipon, ngunit hindi pa din ito naging sapat kaya pati ang ipon ng lalaki ay ginamit na din nila. Ayun na daw ang naging dahilan kung bakit huminto na ito sa pagpapadala ng pera sa akin. Ayaw daw ipaalam ng aking anak na nasa ospital ito, ngunit wala na daw nagawa ang nobyo niya kundi tawagan ako dahil huminto na din ang gamutan dahil sa kakulangan ng salaping pampagamot at kailangan na nilang umalis sa ospital. At dahil daw kailangan ng mga makina na nakakabit sa katawan ng anak ko upang mas humaba pa ang buhay nito. Naisip rin ng nobyo ng anak ko na karapatan ko bilang isang ina ang malaman ang katotohanan hingil sa aking anak at may posibilidad na pumanaw siya sa kahit anumang oras. Labis na pighati at hinagpis ang nararamdaman ko. Hindi ako makahinga at ang mga luha ko ay singlakas ng tubig alon na dumadaloy sa aking muka. Nung ako ay nahimasmasan, nakita ko ang lalaki kung paano niya pagmasdan ang aking anak. Ramdam mo sa kanyang mga mata ang mainit na pagmamahal, sinseridad at pagpapahalaga sa aking anak. Batid kong siya ay mabuting tao. Dalawa kaming nasa tabi ng kama ng aking anak at pareho kaming tumatangis. Sinabi niya, pinakiusapan daw siya ng aking anak na huwag itong sabihin sapagkat nahihiya daw ito sa akin. Ayaw daw niya na mabigo ako kapag nalaman ko ang nakaraan niya. Paano ako mabibigo sa kanya? Ako ang dapat mahiya sa kanya dahil kung hindi dahil sa akin ay hindi niya kailangang gawin iyon. Kung may pera lang sana ako, ay hindi niya kailangan maghirap ng ganon. Hindi niya kailangang kumapit sa patalim. Pakiramdam ko ay wala akong kwentang ina at kasalanan ko ang lahat ng mga nangyayari sa kanya. Ginawa iyon ng aking anak upang mabigyan ako ng pera upang sa ganon ay hindi ko na kailangan magtrabaho. Ayaw niyang sabihin sa akin upang hindi ako mag-alala. Wasak na wasak ako. Isa akong dakilang palpak na ina. Hindi ko maipaliwanag ang aking pagkadismaya, pagkagalit at muhi sa aking sarili nung mga oras na iyon. Wala akong kwentang ina.
hindi ako karapat-dapat na tawaging bilang isang ina. Ibinigay ko ang lahat ng perang naipon ko sa kanila mula sa lahat ng ipinadala niya sa akin. Nagulat siya na hindi ko man lang ginastos maging isang sentimo sa perang iyon. Nanatili ako sa Maynila hanggang sa matapos ang gamutan niya. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay hindi pa din gumaan ang pakiramdam niya. At kalaunan ay naging malinaw sa akin na kailangan ng magpahinga ng aking anak sa isang tahimik na lugar dahil labis na siyang nahihirapan. Sa loob ng mga panahon na iyon, bibihirang gumising ang aking anak. At kapag nangyayari naman iyon, ay agad niya lang akong niyayakap at umiiyak. Hindi na namin kailangan magsalita dahil alam na namin kung anong iniisip at nararamdaman ng bawat isa. Baka sa kanyang muka, ang sakit na nararamdaman niya. Napakapayat ng kanyang muka at tila ba mas mukha siyang matanda sa akin. Lubog ang mga mata at para ng bungo ang kanyang muka na tila ba tinatakpan na lang ng balat. Buong buhay ko ay nagtrabaho ako sa abot ng aking makakaya at kapasidad para maibigay ng mas maayos ang buhay kaysa sa akin. Pero ngayon, wala akong magawa para sa kanya kundi ang umiyak lamang. Napakawalang kwenta kong ina, ikinahihiya ko ang aking sarili. Nung nagkamalay siya sa huling pagkakataon, ay hinawakan niya ang aking mga kamay at sinabing, "Ma, ikaw ang pinakamahusay na ina sa buong mundo. Patawarin mo po ako kung nagsinungaling ako sa inyo. Pasensya na po kung hindi tayo nakapamasyal na magkasama sa Hong Kong. Nag-iipon po talaga ako noon ng pera upang madala ka sa ibang bansa. Pasensya na po ma, patawarin mo din po ako kung hindi na kita mabibigyan ng apo. Patawad din po kung bakit ko po pinasok ang ganoong trabaho. Mahal na mahal ko po kayo ma." Hirap na hirap siyang magsalita, dala na din ang panunuyot ng kanyang lalamunan at mahinang katawan. Wala na ding lumalabas na luha sa kanyang mga mata. Hindi maikakailang, hirap na ang aking anak. Ang tanging nagawa ko na lamang ay ang yakapin siya at umiyak. Di ko mapigilan ang pagluha at ibinulong ko sa kanya na, "Anak, patawarin mo si mama dahil hindi ko nagawang bigyan ka ng magandang buhay. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Pakiusap, patawarin mo si mama. Nangangako ako na magkakasama tayong muli sa paraiso. Anak, kung hindi mo na kaya, maaari ka nang magpahinga. Huwag mo nang alalahanin si mama. Mahal na mahal din kita." At nung pinunasan ko ang luha sa aking mga mata, ay nakita kong nakapikit na ang kanyang mga mata na parang mahimbing ang pagkakatulog. Magmula noon ay hindi na muling namulat ang kanyang mga mata. Pansin kong naging mapayapa na ang kanyang muka, marahil ay dahil hindi na siya nahihirapan. Nung araw na iyon, hindi ko maipaliwanag ang labis kong pagdadalamhati. Gustong ibalik sa akin ng kanyang nobyo ang perang natitira na ibinigay ko, ngunit ipinilit kong huwag na at pinasalamatan ko siya sa lahat ng tulong na ginawa niya para sa aking anak. Hindi ko din gustong itabi ang perang naging dahilan kung bakit nawala ang aking anak. Ipinapaalala nito sa akin ang mapapait na alaala kung bakit niya pinasok ang ganoong trabaho. Sa aking pagnilay-nilay, habang pinagmamasdan ko ang puntod ng aking anak, pakiramdam ko nung nakaraang buhay ko noon, siguro masama akong tao dahil ang buhay ko ngayon ay puro mapait at madilim. Pinaparusahan ata ako ngayon at ipinaramdam sa akin ang labis na pighati ng aking puso. Ipinagdarasal ko na sana sa muling pagkakatawang tao ko at ng anak ko ay maranasan sana namin ang sagana, ginhawa at masayang buhay. Anak, hanggang sa muli nating pagkikita. Pangalawang video. Mula pa lang nung ako ay isinilang sa mundo, isinuko na ako ng aking mga magulang. Lumaki ako sa isang bahay ampunan. Dito marami akong naging kaibigan na mga ulilang gaya ko din. Magmula nung nagkaisip ako, palaging sumasagi sa isip ko na bakit kaya ako inabandona ng aking mga magulang. Iisa lang nakikita kong sagot. Ako ay pabigat sa kanila
At ito ang nagtulak sa akin upang ako ay magsika para maging matagumpay balang araw. Dahil gusto kong pagsisihan nila ang pag-abandona sa akin. Pagsisisihan nila ang ginawa nila sa akin. Yan ang palaging nasa isip ko na ginamit kong motibasyon para ako ay mag-aral ng mabuti. Ngunit sa kasamaang palad, kahit na anong aral ko, pagre-review ko, mahina ako sa eskwelahan. Nakikinig at nakapokus naman ako sa guro ko sa tuwing tinatalakay nito ang aming aralin. Pero ang utak ko, hindi mahusay sa akademiko. Gayunpaman, hindi man ako magaling sa akademiko, magaling ang mga kamay ko sa pagluluto. Nadiskubre ko ito nung ako ay 11 taong gulang. Naatasan ako na tumulong sa aming kusina para sa paghahanda sa Pasko. Dito, nahumaling ako sa amoy. Mahalimuyak na amoy ng mga sangkap sa pagluluto. Ang ginisang bawang, sibuyas, luya at iba pa na parang ang tamis at malinamnam kahit hindi ko pa ito natitikman. Namangha ako sa paggawa ng mga sauce at tamang pagtimpla na parang mahika at meron ng masarap at katakam-takam na iba't ibang lutong putahe. Ang pagsisimula kong nabighani sa pagluluto. Magmula noon, tumutulong na ako sa kusina. Pinag-aralan ko kung paano ang paggamit ng kutsilyo, tamang paghiwa ng mga gulay o sangkap, at ang pagluluto. Katulong na ako sa paggawa ng pagkain at merienda para sa mga bata sa bahay ampunan. Isang beses, merong nagbolontaryo sa bahay ampunan na nagmamay-ari ng isang restauran. Hiniling ko kung maaari akong mag-aral sa pagluluto at pumayag naman ang may-ari at ang madre na nangangalaga sa akin. At tuwing bakasyon sa paaralan, dito ko ibinuhos ang aking oras para matutunan ang pagluto ng maraming klaseng putahe. Dito ko din natuklasan ang tungkol sa mga herbs gaya ng basil, thyme, rosemary, dill, cilantro at iba pa na nagresulta na nagpahasa sa aking talento sa pagluluto. At sa pagkakataong ito, mas lalo kong minahal ng buong puso ang ginagawa ko. Kumbaga, natagpuan ko na ang aking hilig. Na ipagpatuloy ko ito hanggang sa aking pagtanda. Nung araw na kailangan ko nang umalis sa bahay ampunan, meron na akong kaalaman sa pagluluto at ito din ang trabahong kinuha ko. Nakita ko ang mga madre na nalungkot sa aking pag-alis dahil sabi nila, mamimiss nila ang mga luto ko pero ipagdadasal nila na makamit ko ang tagumpay balang araw. Nakapasok ako bilang assistant cook sa isang western-style restaurant. Hindi lang pasta o pizza ang nasa menu, maging ang mga sikat na Filipino dish ay kasama din. Sa bahay ampunan, ang mga sangkap ay palaging limitado, kaya madalas ang niluluto ay madadali at mura. Pero sa restaurant ay iba. At dito mas madami akong natikmang iba't ibang uri ng putahe na ngayon ko lang narinig. Mabait din ang head chef namin at hindi siya nagdadamot ng kaalaman lalo na sa mga katulad kong baguhan. Nagtrabaho ako doon ng mahigit 7 taon. Sa pagkakataong ito, masasabi ko na ako ay marami ng karanasan bilang kusinero. Hindi ako lumiliban sa trabaho, maliban na lang kung ako ay may sakit. Yung tipong hindi na ako makabangon sa higaan. Kasabayan nito, dala-dala ko pa din ang pighati at sama ng loob ko sa aking mga magulang. Na kung sino man sila, na kung nasaan man sila, tinataha ko na ang daan para ako ay maging matagumpay. At magkaroon ng sarili kong restaurant balang araw at pagsisisihan nila ang kanilang pag-abandona sa akin sa pagtakas nila sa kanilang responsibilidad. Hanggang isang hapon habang ako ay nakabreak, may pumasok na babae at lalaki na sa tingin ko mahigit na silang 50 anyos. Nakita ko silang magka-holding hands na halatang halata sa kanilang aura ang puno ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Sa totoo lang, nung nakita ko sila, kung makikita mo ang reaksyon ko, para akong timang na nakangiti habang pinagmamasdan sila. Nagtungo sila sa restaurant ng 4:00 ng hapon. Sarado ang restaurant mula 3:00 hanggang 5:00 dahil oras ito ng pahinga. Nung sinabi ng waitress na paumanhin at kasalukuyang sarado, nakita ko sa mukha nila ang pagkadismayado at lungkot. Marahil nalungkot din ako para sa kanila, kaya lumapit ako at sinabing, ako ang magluluto. At sinabi sa waitress na ituro sila sa kanilang hapagkainan. Tinanong nila kung meron kaming pasta at ako ay tumango at umorder sila ng 2 klaseng uri ng pasta dish
At sinabing ako na ang bahala sa flavor ng sauce na sa tingin ko ay magugustuhan nila. Tamang-tama, isa sa aking espesyal ay ang pagluto ng pasta. Ipinagluto ko sila ng shrimp pesto pasta na merong touch of sun-dried tomato. At ang aming bestseller, spaghetti bolognese, served with garlic bread. At inirekomenda ko rin ang Cabernet Sauvignon na suwak na kapartner ng pasta. Natuwa ako dahil nagustuhan at nasimot nila ang potaheng niluto ko, pati na rin ang tig-isang glass ng red wine. Nung araw na iyon, nag-iwan din sila ng malaking tip sa akin. At nakilala ang mag-asawang sina Sir Ray at Ma'am Vilma. Magmula nung araw na iyon, palagi na silang bumabalik kada lingguhan at sinasabi nila sa akin na sorpresahin ko sila ng luto ko. Kaya naman, nagluluto ako ng espesyal na potahe sa kada punta nila sa restauran. At isang hapon, dumating si Ma'am Vilma. Nakita ko na siya lang mag-isa at ang sabi niya, dumaan siya dahil gusto niyang suklian ang masasarap na pagkain na inihahain ko kapag nagpupunta silang mag-asawa. Inabot niya sa akin ang paper bag at sa loob nito ay isang pares na long sleeve na may collar at botones at slacks. Ang ganda ng tela at mukhang hindi rin ito mumurahin. Nagpasalamat ako at gusto siyang paglutuan pero sabi niya kumain na siya at inalok ko na lang siya ng mango shake. Pumayag siya at umupo kami at nagkwentuhan sandali. Nagpasalamat akong muli at siya ay nakangiti pero napalitan ito ng lungkot nung malaman niyang ako ay galing sa bahay ampunan. Palagi kang nakangiti at mukhang masaya, hindi ko sukat akalain na ikaw ay ulila, sambit niya. Kwento niya sa akin, siya ay nagmula sa bayan ng Puerto Princesa, Palawan. Lumuwas siya ng Maynila upang mag-aral at naging nurse. Matanda na siyang nag-asawa. Nakilala niya ang asawa niya nung siya ay halos 40 na at wala siyang anak. Yung lalaking kasama niya, ang mister niya, pero kasal ito sa unang babaeng kinasama nito at sila ay hiwalay na. Bali siya ay pangalawang asawa. Kahit na wala siyang anak, may anak ang mister niya sa unang misis nito. Tinanong niya ako kung ano ang plano ko sa buhay. Nabanggit ko na pangarap kong magtayo ng sarili kong restauran. At biglang kumislap ang kanyang mga mata at sabay sabing, alam mo ba, gusto din ni Ray na magtayo ng restauran. Baka pwede mo siyang kausapin hinggil dito at maari kayong makabuo ng kasunduan na pareho kayong makikinabang. At dito nagsimula ang buhay ko na naging makulay. Gumawa ako ng business proposal at makalipas ang 2 linggo, kinausap ko si Sir Ray hinggil dito. Kasama sa aming napagkasunduan, ako ang magiging head chef at maaari kong gawin kung ano ang nais ko sa kusina. At ako din ang bahala sa potaheng ililista sa aming menu. At ang isa pang maganda at nagbigay sa akin ng determinasyon na idinagdag niya sa aming kasunduan ay kapag nagtrabaho ako sa kanya ng 5 taon at ang restaurant ay kumita, magiging partner ako ng nasabing restaurant at sa akin mapupunta ang 20% na kabuuang kita nito. Sino ba naman ako para humindi, diba? Daan na ito para maging may-ari ako ng restaurant. Si Sir Ray ay mayaman. Isa sa kanyang ari-arian ang 2 palapag na commercial building at sa unang palapag, doon nakatayo ang restaurant. Gumastos siya ng malaking halaga sa renovation at disenyo ng restaurant. At ako naman ang pumili lahat ng gagamitin para sa kusina. Mula sa stainless steel countertop, kitchen sink, commercial gas range, oven and grill at iba pang mga gamit. Masasabi kong isa ito sa mga fancy restaurant sa syudad. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito at sa bawat araw na lumilipas ay para itong panaginip. Ang mag-asawa ay palaging nagpupunta sa restaurant, halos araw-araw. At dito madalas silang umupo sa mesa na malapit sa bintana na madalas kong nakikita silang nagkukwentuhan at nagtatawanan na parang nagde-date sa sarili nilang restaurant. Halos mag-4 na taon na ang lumipas at ang restaurant ay naging matagumpay. Maraming mga customer ang bumabalik at sa panahong ding ito, madalas akong paalalahanan ni Sir Ray na malapit nang mag-5 taon, na kaunting panahon na lang. Kaya mas lalo kong pinag-iigihan ang pagtatrabaho. Subalit, iba ang plano ng tadhana. Si Sir Ray ay inatake sa puso at kahit na ginawa lahat ng doktor ang kanilang makakaya para siya ay iligtas,
ngunit siya ay binawian ng buhay. Si Ma'am Vilma at ako ay labis na nagluluksa, pero ang anak ni Sir Ray ay hindi ko nakitang nalungkot nung lamay ng kanyang ama. Binabati lahat ng mga taong nakikiramay at ang aura niya ay masigla at masaya kaysa ang nagluluksa. Kakaiba man, pero hindi ko naman siya kilala kaya hindi ko na ito pinagtuunan ng pansin. Makalipas ang ilang linggo, ang mundong ginagalawan ko ay gumuho. Nagpunta ang anak ni Sir Ray sa restaurant isang umaga habang ako ay naghahanda sa pagbubukas ng restaurant. Sabi niya, siya na ang mamamahala at sinabi din niya na babawasan niya ang sahod ko dahil ang laki nito masyado at hindi daw kumikita ang restaurant. Magmula nang magbukas ang restaurant, kumikita ito at nabawi lahat ni Sir Ray ang pinuhunan niya wala pang 2 taon. Alam kong kasinungalingan ang sinasabi niyang hindi kumikita ang restaurant. At isa pa, nasa sakto ang halaga ng aking sahod at hindi ito kalakihan kumpara sa ibang mga chef na kapareho ng aming restaurant. Sinagot ko siya na iyon ang kasunduan namin ng kanyang ama at sumagot siya ng, "Well, kasunduan niyo iyon ni Daddy, hindi naman ako." Nagulat ako sa sagot niya, kaya sinabi ko din yung kasunduan namin ni Sir Ray na ibibigay niya sa akin ang 20% na ownership ng restaurant kapag naka5 taon na akong nagtatrabaho dito. Napangisi siya na parang nang-aasar at nagsalita ng, "Kailangan ko pa bang ulitin ang sarili ko? Ang kausap mo si Daddy. Sa kanya ka merong kasunduan, hindi sa akin." Nagsimula akong magpaliwanag at hiningan niya ako ng papel na kasunduan pero wala akong maipakita. At dito na siya napangisi ng malakas. Mukhang nagoyo ka ni Daddy. O hindi kaya, maaga lang siyang nawala. Kumukulo na ako sa loob-loob ko, pero wala naman akong magawa. At sinabi din niya na kung gusto kong magpatuloy na magtrabaho sa restaurant, ay bababaan niya ang sahod ko. At kung ayaw ko naman, ay maluwag ang pintuan. Siyempre may pride ako. Pakiramdam ko noong mga panahong iyon, ako ay trinaydor kaya umalis din ako nung araw na iyon. Lumipas ang araw at linggo. Nagmukmok lamang ako sa apartment na tinutuluyan ko. Nag-iisip kung anong gagawin ko. Nainis din ako kay Ma'am Vilma dahil hinayaan niya na tratuhin ako ng ganito ng kanyang stepson. Pero ano nga bang magagawa ko? Nag-iisip ako kung saan ako mag-a-apply. At kasabayan nito, nagsimula na naman ako muli sa simula para mapatunayan ko sa mga magulang ko na pagsisisihan nila ang pag-abandona sa akin. Malayo pa na makamit ko ito. Wala din akong masyadong ipon dahil bumibili ako ng mga sangkap para mag-eksperimento ng mga bagong putahe. At ang mga sangkap na iyon ay may kamahalan at lalong-lalo na ang mga magagandang klase ng kutsilyong panluto. At syempre, kung high quality ito, mahal din ang presyo nito na binili ko gamit ang sarili kong pera. Pero ang anak ni Sir Ray ay sinabing hindi iyon sa akin at pag-aari daw iyon ng restaurant. At kahit nasabihin kong sa akin iyon, hindi siya nakikinig at sasampahan pa ako ng kasong pagnanakaw kapag kinuha ko ang mga kutsilyong iyon. Wala akong magawa kaya umalis na ako kaysa ang makipagtalo sa isang taong sarado ang utak. Habang nagmumukmok at nag-iisip ng gagawin, kumatok ng aking pintuan si Ma'am Vilma. Kitang-kita sa kanyang itsura ang pinaghalong lungkot at galit at dito ibinahagi niya sa akin ang masamang ugali ng kanyang stepson. Maging siya ay nakaramdam ng trinaydor dahil pangako sa kanya ni Sir Ray ay aalagaan siya at magtatayo ng bahay para sa kanya. Pero dahil hindi naman inaasahan ang nangyari at bigla ang pagkamatay, ang mga pangakong ito ay kasamang nabaon sa hukay. Wala siyang hinanda at dahil hindi naman siya ang legal na asawa, wala siyang nakuha at lahat ng ari-arian ay napunta sa unang asawa at anak nito. Pinalaya siya ng mag-ina sa bahay na tinutuluyan niya kahit na siya ang nag-alaga sa anak ni Sir Ray, pero hindi ito pinahalagahan ng kanyang stepson. Yun pala, malaki ang galit ng stepson kay Sir Ray dahil si Ma'am Vilma ang sinisisi niya kung bakit pinalayas ng kanyang ama ang kanyang ina. Pero ang totoo, ang unang asawa ni Sir Ray ay nangaliwa at nahuli niya ito sa akto sa kanilang tahanan sa loob ng kanilang kwarto na may kasiping na ibang lalaki.
At nagkakilala sila ni Ma'am Vilma 2 taon na ang nakakalipas magmula nung pinalayas niya ang unang misis. Bale wala lahat ito sa stepson. Sariling opinyon niya lang ang kanyang pinakikinggan. Matagal nang hindi ako gusto ni Brian. Pakiramdam niya inagaw ko ang kanyang ama sa kanya. At ganoon din ang nararamdaman niya sa'yo. Dahil naging mabuti sa'yo si Ray, gusto din niyang kunin iyon sa'yo. Patawarin mo ako, sabi ni Ma'am Vilma habang lumuluha. Hindi ko mapigilang maawa kay Ma'am Vilma na pati ako ay umiyak na rin. Gumaan ang pakiramdam ko matapos kong marinig ang kanyang panig. Na hindi niya ako tinalikuran. Hindi gaya ng iniisip ko. Matapos naming tumahan, tinanong niya ako kung anong plano kong gawin. Pagluluto lang naman ang alam kong gawin, kaya ipagpapatuloy ko pa din ito. Ano sa tingin mo ang Palawan? Bigla niyang sambit. Palawan? Nagtaka ako at hindi makasagot at nagpatuloy siyang magpaliwanag. Sabi niya, matanda na siya. Wala naman siyang pamilya sa syudad at naisip niyang bumalik na lang sa probinsya at doon magretiro. Ano pong gagawin ko doon? Mukhang sagot ko at hindi ko na matapos dahil hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Nagpatuloy siya. Meron daw siyang lupang nabili doon. Iniregalo sa kanya ni Sir Ray nung kaarawan niya. Maraming taon na ang lumipas matapos nilang bumisita doon. Ang lupa ay sa tabi ng kalsada at ipinangalan sa pangalan niya ang titulo dahil hindi naman sila kasal. Sabi niya maaari naming gamitin ang lupang iyon at magtayo ng maliit na restaurant, pero sabi niya dahil probinsya, maliit ang kita at ang tsansang maging mayaman ay malabo. Pero sapat na ito para ako ay may panggastos at makaipon kahit kaunti. Meron din siyang kaunting ipon at maaari kaming magpatayo ng Nipa Hut style na kainan na pangmasa. Bago pa man siya matapos, alam ko na ang isasagot ko. At syempre, tumango ako at sumagot ng oo sa kanyang alok. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Nagtungo kami sa Palawan at ang lokasyon ng lupa ay maganda. At sa tabi nito, meron ng mga tindahan at maraming tricycle at iba pang mga sasakyang dumadaan. Sa aming kasunduan, ipapagamit niya sa akin ang lupa ng libre at ipapahiram sa akin ang kanyang perang naipon para magtayo ng simple at murang kainan. Kapalit nito, mapupunta sa kanya ang 50% profit ng kainan kada buwan para mabayaran ko ang hiniram ko sa kanya. Sa totoo lang, ilang beses ko siyang tinanong kung ganitong deal ang gusto niya at ilang beses din siyang sumagot ng oo at naniniwalang magiging matagumpay ang kainang itatayo ko. Ang pinagsamang perang ipon niya at ipon ko ay nakapagpatayo kami ng sementadong kusina at ang dining area ay mala Nipa Hut style yung bubong, walang pader at tropical vibe outdoor dining ang style ng restaurant. Meron lang itong transparent tarpaulin na pangharang kapag umuulan para hindi mabasa ang kumakain. Nilagyan ko din ng dekorasyon at maraming kulay dilaw na ilaw na parang Christmas lights para naman makaakit ng mga customer at mainganyong kumain. Simpleng disenyo ng lamesa at upuan at naglagay din ako ng maliit na entablado para sa gabi merong bandang tumutugtog habang umiinom at kumakain dahil patok ito lalo na sa mga magkasintahan at magbabarkada. Kasama din dito, nakapagpatayo kami sa likuran ng restaurant na maliit na bahay na mayroong 2 kwarto para sa amin ni Ma'am Vilma. Lahat ng mga putahing nasa menu ay sinigurado kong presyong pangmasa. At nung unang araw ng aming pagbubukas, hindi ko mapigilan na mapaluha dahil maraming tao ang nagpunta at sumuporta sa aming kainan. At hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa tulong ni Ma'am Vilma. Magmula nung araw na iyon, gabi-gabi, lagi kaming puno at si Ma'am Vilma kinakausap ang mga customer at sinisigurado na satisfied lahat ang mga ito. At siya din ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob araw-araw. Mahigit 7 taon na ang lumipas. Nakaipon na ako ng pera para makabili ng bahay at pwede na din akong magtayo ng isang maganda at indoor restaurant. Tinanong ko si Ma'am Vilma kung pwede ko bang bilhin ang kanyang lupa. At nagtaka siya, bakit mo gustong bilhin ng lupa? Gusto ko pong magtayo dito ng bahay at magtayo ng mas malaki at maganda
at indoor dining restaurant. Sagot ko. Tiningnan niya ako at makalipas ng ilang minuto. O bueno, kung bibigyan mo ako ng isang kwarto at papayagan mo akong tumira sa bahay na ipapatayo mo hanggang sa lumisan ako sa mundo, kapalit nito, ibibigay ko sa'yo yung lupa ng libre. Okay ba sa'yo? Sambit niya ng nakangiti. Hindi ako kaagad nakasagot dahil nauna nang pumatak ang aking luha hanggang sa napahagulgol at saka tumango. Siyempre naman po, saan pa ba titira ang nanay ko kundi kasama ko? Wika ako ng lumuluha. Magpapatayo po ako ng kwarto nyo at lalagyan ko po ito ng malaking banyo na katulad ng isang 5-star hotel. Dagdag ko. Sabay niyakap ko si Mama Vilma at hinalikan ang kanyang noo. Salamat anak, malambing na wika ni Mama Vilma. Nang dahil kay Mama Vilma, naranasan kong magkaroon ng magulang at siya rin ang tumulong sa akin para mawala ang galit at muhi ko sa mga tunay kong mga magulang. At natutunan ko ding magpatawad. Naglaho na din ang intensyon ko na pagsisisihan nila ang pag-iwan nila sa akin sa ampunan. Ang puso ko ngayong mapayapa, nagpatawad, maligaya at tahimik. Nung ikinasal ako sa aking talumpati, inabando naman ako ng sarili kong mga magulang. Pero ikaw Mama Vilma, kahit hindi tayo magkadugo, hindi tayo magkamag-anak, ibinigay at ipinaramdam mo po sa akin ang mainit na pagmamahal ng isang ina. At maraming salamat po dahil ipinaranas niyo po ito sa akin at higit pa. I love you Mama B. Ladies and gentlemen, isang masigabong palakpakan para sa aking ina. Niyakap ko siya ng mahigpit at habang kayakap ko siya, sisiguraduhin kong komportable at masaya ang buhay ni Mama Vilma hanggang sa dulo ng kanyang hininga. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!